ang pulong sa Diyos makita sa Hebrews chapter 3, verse 7 to 14. Alang sa mga Hebreo, ngadto sa mga pundok ng mga Kristohanon nga namiligro nga mobiya sa Kristohanong pagtuo tungod sa gito ba nga kadakong pagsupak. Hebreo, mo ang word nga Hebreo, it comes ka mo makabantay mo ang ato ang text. Nagisgot siya sa mga promise ni Lord o mga panghitabo sa panahon ni Moses. Kaya tungod ang makarelate anang ang mga sitwasyon kato mga tao nga nagtuon sa Torah. Tama? Mga tao nga naay kalambigitan o nasayod sa history mahitungod sa pagpangalagad sa amahan sa unang panahon. Mao nang na-connect siya sa mga Kristohanon, lalo na kanang mga Hebreo ng mga Kristohanon. Gisulat siya. So, si Jesus mao ang walay sinugdan o walay katapusang anak sa Diyos. Kaya sa nagsulat, na si Kristo ang walay katapusang anak nga gipadala sa kalibutan aron pagpaila kaya balik ko na ako ang uban nga mga Jewish people karon ang uban until now nagpaabot pa sila sa Messiah or kang Kristo Jesus nga moabot sa si Kristo Jesus kanang Messiah or tinawag or pinili nga katawan kanang Christ nga na word. Tapos ikaduha nga hinungdan nga gisulat kini nga Book of Hebrews tungod ka aron sa pagpadayag nga si Jesus gipaila sa Dios nga mao ang walay katapusang pari ug labaw kay sa mga pari sa daang kasabutan. Mao nang uban di na mo tuongan apay pari. Kay ang last nga pari gid klaro gisulat sa pulong sa Dios is si Jesus Christ. Mo nang pastor na daw karon wala ni pare. Ang uban po ba wala pastor, pero klaro sa daang bagong kasabutan, ang gasa nga gihatag pastor, evangelist, missionary, teacher o prophet. Wala ni pare. Ang last pare daw or last priest nga gisulat sa Biblia is Jesus Christ nara sa Book of Hebrews. Pero ikatulo, nga gisulat ng Book of Hebrews gipadayag sa nagsulat pinaagi kang Jesus ang si Kristo ang magtotoo ang si Jesus ang pinaagi kang Jesus na ang tanang magtotoo, pinaagi kang Jesus maluwas gikan sa sala. So without Christ, there is no salvation. Walay redemption nga madawat ang mga tao sa kalibutan kung wala si Kristo. Amen ba? Hallelujah. Mao nang hinungdan nga gisulti mo Book of Hebrews tungod kay ang ubang nga mga tao sa unang panahon nagkawala na sa ilang pagtuo sa Ginoo. Everybody say pagtuo. Katong ni aging Sunday nagisgot man ta about sa atong topic na Sunday. Ha? A question na ito, your faith is growing in Christ o ang imong pagtuo nagtubo ba diha kang Kristo? Which is importante nga dapat makauna nato or atong mapamalandungan or ginabantayan ang atong pagtuo diha kang Kristo kung nagtubo ba ni or wala. Kaya ingon ka sa pulong sa Dios, bisan pag mindot ka kayo or konektado ka isip na branch or sanga diha sa pulungan ni Kristo, apan kung wala kay bunga, putlon ka, bitambong sa kalayo. Amen ba? So it means to say, our destiny or our calling as a believers of Christ o mga tao nga mga nag-angkon nga mga anak sa Diyos, nagtubo ang atong pagtuo diha sa pagpangalagan sa Diyos. Amen ba? Pagkaroon, atong iskutan on our topic for today na Book of Hebrews, itong mga magtutuog hapon ni sa Diyos, balik ko na ako, gisulat ni sa mga Kristohanon, yung mga Hebreo, sa atong panahon, gisulat ni sa Diyos, aron atong masayran, kung unsa pod ang kalambigitan, basihan sa atong pagtuo o pagpangalaga diya sa Diyos. That's why our topic for today is about the hardened heart, or the hardened heart. O sa Bisaya pa, ang mapatig-a sa kasing-kasing o nga kasing-kasing mapapati-a. Bisaya mapati-a. Sa mga tig-a, kana bang gahi? Inay mong tapad gahi? Or tig-a o kasing-kasing. The hardened heart. Hardened heart. Hallelujah. Inay mong tapad, hardened heart. Hallelujah. So, klaro kayo, sama sa gingon na ako ganiya sa atong text. Gisulat kini, kung mabantayan mo, di ko padali sa verse 8, ayaw pagahi ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan, batok sa Diyos. Kisa may gisgutan na pagit mga katigulangan, siyempre katong mga kaliwatan sa mga Israel. Hindi pwedeng mayon ng mga Pilipino. Israel ang ingon dito. Dito gitintal o gisulayan nila ako, bisan kung nakita nila ang akong gibuhat sulod sa 40 katuig. Balik ko na ako. Gitudlo sa unang panahon sa mga anak sa Diyos or ginatudlo sa mga bata sa unang panahon kung giun sa pag-atiman sa amahan ang mga Israelites sulod sa 40 katuig dapat 40 days. Mo nang gisulti dito ang history unsa nga mga pangitabo kinsa may nakabasaan ng kanang Torah or for gospel kanang 5 ka libro na sinulat ni Moses. Nakabasa na mo ana?
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, naadi ang history. Nano kung nakabasa ka ana, makarelate po ka ani, kung sa gibuhat sa Diyos. Nasabtan? Kung sa gibuhat sa Diyos sa mga Israelite sa unang panahon. Imagine na sa ilang panahon, sulod sa 40 ka tuig, gipasinati sa Diyos sa mga Israelita nga siya ang Diyos na muhatag sa mga panginahanglanon sa mga nangalagad kaniya. Amen ba? Motong gipatilaw sila sa fresh manna, gipakaon sila sa mga karne. Sulod sa 40 ka tuig, nagkalain-lain nga mga ligon nga mga nasog or mga dagko nga mga nasod ang ilang naagihan, nga di-attempt sila paggera pero wala sila mapilde. Amen ba? So, diyan na sinati mo ang history, anak. Kung imong subayon, ginatundo aning nagsulat sa mga tao o mga Israelita ng mga Hebreo kung unsa kalikon ang Diyos sa pag-atiman sa ilang pagpangalaga. Kaya tungod, yung hinungdan lagi, kaya nagkaluyaman ang mga tao aning nga panahon sa Book of Hebrews na sa New Testament. Motong ginadasig nila, kung ginadasig sa nagsulat, ang mga tao nga nagluya. Hindi mo tapat, nagluya! Basi nagluya na ka! Nagluya ka sa pagpanalagad. The reason why nga nung connected siya sa itong panahon karon, kinanalagad mapod ka sa Diyos ni Abraham o ni Jacob o ni Isaac. Amen ba? Mga nang inungdan, gina-challenge o gina-encourage ang mga magtotoo, mga nangalagad sa Diyos na mahimong mga lagad na matinod-anon na dili mo biya sa ilang pagtuo. Kung dili, mutubo sa ilang pagtuo. Everyone say mutubo sa ilang pagtuo. Hallelujah! Yung pala po sa nasuko ako ni ato mga tawan ang ingon ako, kanunay silang nagtumini. Wala gayon sila makakat-on sa ako mga paagi. So, history sa unang panahon, imagine ha, 40 years na sinati nila ang milagro sa Diyos. 40 years na sinati nila ang pag-atiman. Grabe no? Lord, makatilaw ba kami nga ng fresh manna? Kung umabot man ng persecution, makatilaw. Posible ba ito makatilaw na? Posible? Posible na siya. Hallelujah! Kung yatiman sa Diyos ang mga Israelita o sa unang sa gahing ulo, ikaw pagkakagayo pag kag-ulo karon. Makatilaw ka nini! Makatilaw! Depende na sa imong pagtuo sa Diyos kung depende sa kabubuton sa Diyos. Inyong pagdariyo, wala ngayon sila makakat-on sa ako mga pamaagi. Baligon na ako. The reason why nga nung ang mga Israelites sa una wala makat-on tungkol kay 400 years sila nagpuyo sa Egypt. Na ano sila, na-colonize ang ilang kultura. Na-colonize mo yun, na-colonize sila ng nasakop. Nasundan ang ilang kultura sa mga pagtulunan o kultura po sa mga Egyptian. Motong inungdan na mga Israelita na cut-on sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Hello? Kaysa unang panahon, sa panahon ni Abraham, ni Isaac, Jacob, kutod kang Jacob, hangtod kang Jacob. Tama ba? Isaac, Jacob, no? Tapos ang anak ni Jacob, sila Joseph. Ako to kang Jacob, never sila nagsimba sa Diyos-Diyosan. Pero nakahibalo sila na naay Diyos-Diyos sa nagkalain-lain nasod. Tama? Pero ang hinungdan kay tungod niabot ang tinggutong gigamit sa Ginoo si Joseph, nisulod sa Egypt, mao tong hinungdan nga gitabangan ng Israelites within 400 years nagpuyo ang mga Israelita sa Egypt. Mao tong time nga nagpuyo sila, na-colonize, nakatuna nila ang kultura sa mga Egyptian. Dito nakatun sila sa pagsimba sa Diyos-Diyos, nangalagad sila sa Ginoo pero naay Diyos-Diyos ang gihapon, hangtod nga nangita silang hari, hangtod nangita silang mga tumbagang mga bulawan o mga bato na ginasimba nila tungkol kay nakatuna na nila dito sa Egypt. Klaro? Tapos pagkahitabo ato sa mga pangitabo, hangtod nga tudluan sila sa Diyos sa pagbago nga mo itong inungdan nga gisulti nga ikanigugutan sa Diyos ang mga tao nga magsimba sa binuhat sa kamot sa tao. Yun ang makita niyo sa Old Testament, ang kanang pagsimba sa Diyos. Mao na ang Diyos, musugot ka sa dili, mutuo ka sa dili, bisag unsang imong reliyon. Kung magsimba ka sa naay imahe sa tao, itsura sa tao na binuhat ng gyapon sa kamot sa tao, magsimba ka sa mga mananap na binuhat sa kamot sa tao or mga rebulto, mga kahoy, ingsoon, tinungla pa atubangan sa Diyos. Amen? Nandaog man si Pastor, wako mandaog, basaha. Naana siya tanan sa Exodus, naapod na siya sa Isaias. Amen ba? Mao nang musugot ka sa dili, naapod na sa New Testament. Dili gusto sa Dios nga na kay laing simbahon nga naman kay siloso ang imuhang Dios. Amen. Karon unsa may kalambigitan ana sa atong kapanahunan karon nga mga Kristohanon, balik ko nako. Ang pagsimba sa Dios wala lang siya magisgot sa pagsimba sa kahoy ug bato nga mga rebulto. Bagos kung unahon nimong isa ka butang nga labaw sa Dios, simba gyapon na sa Dios. Amen ba? Klaro na siya. So padayon ka mga igsoon. Mo na kung makita nimong atong text,
ginadasig sa magsusulat ang mga nagtuong nangalagad sa Dios nga dili magpaluya-luya sa ilang pagpangalagad kaniya. Amen ba? Mao na kung tanaw ng Hebrews, ginadasig niya o ginaklaro niya kung kinsa si Kristo sa atong kinabuhi. Tama na. Kinsa man si Kristo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ikaw na nga sayon igsoon. Hallelujah. So balik na, ang atong topic karon is the hardened heart. Or kanabang ang matig-a na kasing-kasing o ang matig-a na kasing-kasing bilay sa matig-a na kasing-kasing.